Ang lakas naman ng apog tong mga surot na mga supporter ni Kuting. Biro ninyo, pinabango yung pangalang Kuting, kahit saang mapunta ay marami silang mga vlog na maganda yung mga ginagawa ni Kuting Bangag, pero kahit isa ay wala tayong naramdaman na maganda. Simulat umupo hanggang ngayon, walang tigil ang pagmamahal sa presyo. Yan ba ay pagmamahal sa ating mga kababayan na nagugutom ngayon sa sobrang mahal ng ating mga bilihin at sa laki ng pera na natatanggap sa mga investment, sa mga loans at sa mga utang at sa mga taxes natin, sa mga permit natin, sa mga registration natin, lahat-lahat ay mayroong pera na kabayaran ng ating mga mamamayan na mga mahihirap, walang awa itong ating binoto. Siya lang ang guminhawa. Nagtatravel-travel gamit yung billions of money sa ating mga Pilipino habang namamatay na sa gutom, sa sobrang mahal yung mga kawawa yung Pilipinas, guys. Kung kayo ay magpapauto dito sa mga vlogger na mga bayaran dahil ramdam na ramdam natin ang paghihirap ngayon. Ramdam na ramdam sa mga Pilipino ang paghihirap ngayon dahil sa liit ng sweldo at sa mahal ng mga bilihin, hindi na tayo makakain sa sobrang mahal. Hindi na tayo makasuporta sa ating pamilya, hindi na tayo makasuporta sa ating mga anak. Paano na? Sa sobrang mahal at walang ginawang action. That is the government mandate. I-decrease yung price to prevent hunger to our people, and that is the constitutional law. As a public servant, as a president, you should make an action and make an immediate action to prevent hunger to our people. And also, naglalabasan na yung mga adik. At araw-araw may namatay na mga inosenteng babae, ni-rape, pinatay at walang ginawang action. Sayang lang yung sinweldo natin sa mga pulis, billions of money buwan-buwan at wala sila at hindi sila nakaprotekta sa ating mga kababayan. Sayang lang talaga, and that is their job. Walang sense ang pagsisweldo natin sa kanila. We are wasting our money and dapat na mawala itong gobernong ito. Dapat na palitan to. Pati yung mga pulis, dapat na yan i-abolish. Wala silang ginawang proteksyon sa bayan natin. Habang tayo gumagastos ng malaki, nagbabayan, nagpapasweldo itong ating mga public servant. At wala silang ginawang proteksyon at wala silang ginawang action at tulong sa mga Pilipino to prevent crime, to protect our people. And that is the government mandate. And that is the constitutional law. You are violating the law. And that is the truth. Kaya dapat na kayong i-abolish. Wala kayong ginawang maganda sa bansa. Sa totoo lang. Puro lang kayo propaganda. Pinabango yung pangalan na maraming ginagawa, namimigay, maraming pinagawa ng mga facilities, ng mga building. Dati, nakita natin kay Duterte, ang ganda ng Pasig River, ang ganda ng Maynila, ang ganda ng Rojas Boulevard, ang ganda ng Boracay. Ngayon, ano na, sobrang dumi. Kasing dumi na mga pagmumukha nitong mga public servant na ngayon na grabe yung korupsyon sa pera ng taong bayan. Walang pandemic, napakaganda ng flowing na economics natin. Walang shutdown of economics. Nag-ooperate na lahat. Grabe yung pera natatanggap, nakukuha ng ating government. Pero bakit ganito kamahal at hindi na makahinga sa sobrang mahal yung mga Pilipino, sa sobrang mahal ng mga bilihin ngayon? Kawawa ang mga Pilipino. At hindi lang naman pinataasan yung sweldo. Kahit gawin na lang 1,000 para naman makaginhawa. Kayo lang ang guminhawa eh. Kayo lang ang nagtatravel-travel sa buong mundo gamit yung pera ng taong bayan, billions of money. Mga walang hiya kayo. Ang kakapal ng mga pagmumukha ninyo. Sana makarma kayo. Sana makarma kayo. Darating din yan. Makarma din kayo, mga hayop kayo. Inuuto-uto ninyo mga Pilipino. Akala ninyo walang utak. Akala ninyo bangag katulad ninyo. Hindi yan magtatagal. Dahil kung walang alam yung mga Pilipino, mga inosente sila, dahil kung mga inosente yung mga Pilipino and they are innocent of what you have done in our country, kayo din, makarma din kayo. Wait lang for that. Kasi pag mamatay kayo, diretso naman kayo sa impyerno eh. Hindi naman kayo diretso sa heaven. Kasi sa mga ginagawa ninyo, sa pagpapahirap sa mga tao at sa pag-uuto sa mga tao ngayon, yan ay malaking mistake.